gabis sa iyo, kaibigan. Ano man ang iyong ginagawa sa mga oras na ito, naway pagpalain tayo ng ating Panginoon. Bigyan tayo ng kalakasan, ng karunungan, at anumang ginagawa mo ngayon, magandang gabi sa iyo, kaibigan. Alam natin na tayong mga tao dito sa mundo ay maraming tanong ang pumapasok sa mga isipan natin. Gaano man tayo kasama, gaano man kasama ng ugali ang nakikita ng tao sa atin. Pero kaibigan, nais kong sabihin sa iyo ang katotohanan na nais mo ring mabago. At hindi mo nais na manatili kung anong mayroon ka sa oras na ito. Ito lang tandaan mo, kaibigan, ang ating Panginoong Hesus ay patuloy na kumakatok sa ating mga puso at isipan. Gusto niyang kumilos sa buhay mo. Gusto kanyang tulungan. Gusto kanyang baguhin. Pero mismo, alam mo, tayo mismo ang dapat magdesisyon sa ating buhay at lumapit sa ating Panginoon. Hindi ko alam kung anumang mga naranasan mo sa buhay. Pero alam ko na sa puso mo ay nais mong magbago. Kaya lang hindi mo alam kung paano. Ganon din ako. Dati lulong ako sa bisyo. Hindi naman ako nagdodroga, pero matatawag ko pa rin sarili ko na adik pala yun. Kaadikan ang ginagawa ko. Pero pag nalalasing ako, lalo na pag nasosobrahan, talagang sinasabi ko sa aking sarili, Lord, help me. Kasi para kang lalo pag nasosobrahan ka ng inom, inaumagahan, para kang wala ka sa sarili mo. Kaya pag natatanggal na yung mga hangover, sakit sa ulo, then I said to God, Lord, help me. Pero yun, tawag ako ng tawag kay Lord. Isang araw, sinagot niya man ako. Sinagot niya kung anong gusto ko sa buhay. Dahil ang sabi niya sa 2 Corinthians 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things will pass away, all things become new. Diyan ko natagpuan na ang buhay pala. Ang hirap baguhin kung tayo lang ang magbabago sa sarili natin. Walang makakapagbago katulad ng ginawa ng Panginoong Hesus. Wala tayong kapangyarihan. Lalo paglulong tayo, nais nating kumalas. Pero nahirapan tayo sapagkat wala tayong katulong. Kaya yun, lumapit ako talaga sa ating Panginoon. Sabi ko, Lord, ayoko na. Gusto ko pang mabuhay ng matagal. At pinakananais ko sa lahat, Lord, gusto kitang makasama. Kasi sabi sa Galatians 5
chapter 5, simula sa verse 19, ng mga lasinggo daw, maraming bisyo makikiapid. Ang sabi ng Apostol Paul, na wala daw puwang sa kaharian ng Diyos. Alam mo kaibigan, doon nagsimulang takot ko. Alam ko, kahit hindi tayo masyadong relihiyoso, ayaw naman nating mapunta sa impyerno, di ba? Kaya yun, nagdesisyon ako, sabi ko, Lord, tulungan mo pa ako. Hindi ko kayang baguhin ang sarili ko sa sarili kong sikap. Nagsisimba naman ako, linggo-linggo halos. Pag New Year's, pag darating bagong taon, meron akong mga New Year's resolution. Sabi ko, Lord, baka ito na. Pero hanggang ano lang, 2 linggo, hanggang 1 buwan. At pagkatapos nun, bumabalik na naman sa dati kong issue. Hanggang 1 araw, merong kaibigan na nagdala sa akin sa isang church. Sabi niya, sama ka lang. Hindi ko pala alam na yun na pala ang simula. Natagpuan ko ang Panginoong Hesus. Diba, sabi ko kanina, if anyone is in Christ, he is a new creation. Tinanggap ko siya. Hindi ako nag-alinlangan. Hindi ako nag-atubiling yakapin ng Panginoong Hesus. Dahil yun lang talaga ang totoong makakapagbago sa buhay ko. Sabi ko sa Kanya, Lord, kung totoo ka, nais kong mabago, tulungan niyo po ako. Hindi ko po kaya na mag-isa lamang. Kailangan kita, Panginoon. Kaya simula noon, hindi na ako malis sa piling ng ating Panginoong Hesus. Hindi man kaagad ako nabago. Pero totally, sa mga araw na ito, for how many years na, talagang God is good. Kasi nilayo niya ako sa mga bisyo. Ang dating gusto kong gawin, ngayon kinamumuhian ko na. Ang dati kong ninanais na lagi kong matikman ay yung kinamumuhian ko na. Sabi ko sa sarili, Panginoong Hesus, ikaw lang pala ang solusyon. Kaya kung ikaw ngayon, kaibigan, alam ko, gusto mo ring mabago. Kaya't hindi pa huli ang lahat. Lumapit tayo sa ating Panginoong Hesus. Kayang-kaya niyang baguhin ang anumang hindi natin kaya. Walang imposible sa ating Panginoon. Mahal na niya tayo. Ang hinihintay niya, mahalin din natin siya. Kung gusto mong mabago ang buhay mo, lumapit ka sa ating Panginoong Hesus. Dahil siya lamang ang totoong may kapangyarihan na baguhin ang buhay mo. Hindi ka mababago, manig ka man ng anumang relihiyon. Mga babae, hindi ka mababago ng babae. Simbahan, hindi ka kayang baguhin. Magulang mo, hindi ka kayang baguhin. Pero pagdating sa ating Panginoon, wala na tayong magagawa. Dahil siyang tunay na may kapangyarihan na kayang baguhin anumang katigasan meron tayo. Kaya huwag tayong mabuhay sa kasalanan. Dahil ang kasalanan ang siyang kinamumuhian ng Diyos. Mahal ng Diyos ang makasalanan. Ngunit kinamumuhian niya ang kasalanan. Dahil yan ang nagpapaalipin sa atin. Kaibigan, simulan mong lumapit sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, lumaya ka.
Lumaya ka sa anumang bisyo, problema, anumang mga hindi maganda sa paningin ng Panginoon. Gusto niyang lumaya dahil ang gusto ng Diyos, siya naman ang umalipin sa iyo. Dahil sa Kanya, kaibigan, pag nalipin ka na ng Diyos, matatamo mo ang buhay na walang hanggan. Alam ng Diyos na tayo makasalanan. Alam mo ba kung bakit naparito ang Panginoong Hesus? Upang hanapin tayo. Hanapin tayo at mailapit tayo sa Kanya. Tayo ang nagkasala, ngunit ang Diyos ang gumawa ng paraan. Ang sabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He sent, He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life." Kaibigan, ang nais ng Diyos magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, na kasama niya. Kaya't huwag kang mga tubiling lumapit sa Kanya. Isuko mo ang buhay mo. Sa Kanya mo ilagak ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo ilapit ang iyong mga problema, anumang mga karamdaman. Kayang-kayang gamutin niya ng ating Panginoon. Kung gusto mo, meron tayong panalangin. Sumabay ka lang sa aking panalangin. Ang Diyos ay nakikinig. Ikaw lang at ako. O nahihiya ka man, huwag kang mahiya sa Diyos. Sabihin mo kay Lord ang panalangin na ito. Pumikit ka lang ng iyong mga mata at sabihin mo sa Kanya, "Panginoong Hesus, nagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan. Panginoong Hesus, inilalapit ko sa iyo ang aking buhay. Panginoong Hesus, baguhin niyo po ako. Mula ngayon, binubuksan ko ang aking puso at isipan. Pumasok ka sa buhay ko at maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Panginoong Hesus, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay at tulungan niyo pa ako sa araw-araw kong pamumuhay. Ng aking puso at isipan ay sa iyo ko lamang may alay. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Amen. Kapatid, kung pinanalangin mo yan ng buong puso, ang sabi ng salita ng Diyos, ang sino mang sumampalataya sa anak ng Diyos ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Kaya ito ang sasabihin ko sa iyo, maligayang pagdating sa pamilya ng Diyos. At naway lumago ka pa sa iyong spiritual life. Mula ngayon na tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus, huwag ka nang bumalik sa dating buhay. Alalahanin, dapat linisin natin ang ating sarili at ialay natin ito ng buong buo sa ating Panginoon. Yan lamang po. Hindi pa uli ang lahat. Habang buhay may pag-asa, naghihintay lamang ating Panginoong Hesus. Magandang oras sa iyong kaibigan.